At isang maalam na shalom po muli sa lahat ng ating mga kapatid na makakapanood ng ating podcast for ating episode ngayon. Isang magandang gabi at maalam na kapayapaan. Shalom po sa lahat. At kagaya ng ating mga ginagawa na tayo ay weekly po ay nagbibigay po ng mga lessons sa Torah. Nagbibigay po tayo ng mga kaalaman patungkol po sa Panginoong Diyos, kaalaman patungkol sa kanyang kautusan, kanyang mga salita, at sa mga sinulat po ni Prophet Moshe at ng mga propeta. Okay. Ang atin pong discussion, ang ating pag-aaralan ay yung nakasulat doon sa portion ng Noah. Nag-umpisa po yan doon sa Genesis chapter 6 verse 9 hanggang chapter 11 verse 32, at yung parsha Lech Lecha or Go for Yourself doon sa Genesis chapter 12 verse 1 hanggang chapter 17 verse 27. At ang ating pag-aaralan ay i-discuss ngayong gabi ay yung word na Hamas. Actually, yung Hamas ay nariyan na po sa dalawang parsya nakasulat. At yan po ang ating bibigyan ng diin sa gabing ito, the word Hamas. At in fact, yung Hamas ay it was spelled yan ng sa Hebrew ay Chet, which is ang phonetic niyan is K, no? Guttural po yan. But when it comes to transliteration, nakalagay lang po yan na H. It's not letter H, kundi Chet. And then next letter is Mem, which is M. And then Samech. Okay? So, Hamas. Yan po ang ating i-discuss. As of now, ay umpisa na natin siguro i-discuss yung una nating topic, yung Hamas, no? Alam natin na yung Hamas ngayon ay siyang namamayagpak, no, sa Promised Land, no, na mga naghahasik ng lagim, naghahasik ng karahasan, pagpatay, pag-rape, pag-abduct. Okay, but lately sila po ay tawag po ito, apprehended na po sila yung kanilang mga leaders, and then marami na ring sumuko. But biblical history, titingnan po natin yung history ng Hamas. Okay, so the first mention ng Hebrew word na Hamas ay nandoon po sa Genesis chapter 6 verse 11 hanggang verse 13, no? Ito yun ay nasa parsha Noah, no? At alam po natin na yung panahon ni Noah ay naging masyadong corrupted na yung mundo, no? And ito yung sinasabi dito sa sa chapter 6 verse 11, no? Na yung word na Hamas ay nandiyan po yan pag tayo nakikita natin sa Hebrew. At yung word na Hamas ay nasa likod po ng English word na violence dyan sa chapter 6 verse 11 hanggang 13, no? And I will read to you sa King James. The earth also was corrupt before God, and the earth was filled with violence. Okay. Yung violence po sa English, sa likod po yan ay yung Hebrew word na Hamas. And God looked upon the earth, and behold, it was corrupt, and all flesh had corrupted his way upon the earth. Okay. So, matindi yung corruption, no?
And verse 13, and God said to Noah, the end of all flesh is come before me, for the earth is filled with violence through them, and behold, I will destroy them with the earth. Okay? So ang buong mundo ay puspos ng violence. So ano ibig sabihin yung violence? Kasi ay very generic ang kanyang term, no? Yung violence is very general ang term na yan, ang violence. So anong violence, anong klaseng violence? And according to the Hakamim, okay, si Rashi, no? Si Rashi, ang pangalan niya ay si Shlomo Iskaki, rabbi siya, no? Rabbi Shlomo Iskaki noong 1040 until 1105 in the Common Era, na sabi niya ang Hamas ay kagaya sa Gizel, no? Yung Gizel ay ito yung thief and robbery. Okay? Yan ang sabi ni Rashi. And then successfully, Rabbi Hezekiah ben Manoah noong 1250 until 1310 in the Common Era, ang sabi niya ang Hamas is thief and robbery through subterfuge. Okay? Ano yung ibig sabihin ng subterfuge? Ito ay yung it is a thief or robbery done by deceit, no? By deceit, pandaraya, no? And then it can also be sexual sin, sangayon kay Chistoni, Rabbi Hezekiah ben Manoah. And it can also be idolatry and shedding of innocent blood. Okay. Yun ang ibig sabihin ng Hamas or violence, na translate sa English as violence. At si Ben Ezra, Rabbi Abraham ben Meir ben Ezra, noong 1089 and then until 1167 in the Common Era, sabi niya, Hamas is abduction of women against their will. Okay? So yan po yung definitions ng Hamas or violence according, or translated violence in English, according to these three sages, Torah scholars. So mamaya bibigyan po natin ito ng diin, okay? Kasi itong mga definitions ito ay halos nagmamatch doon sa characteristics ng modern Hamas na dyan sa Israel ngayon, no? So itong definitions ng Hamas sa Torah, which was defined by the rabbis, the Hakamim, the scholars, ay it fits the characteristics or the attributes ng modern Hamas. At yun yung unang discussion natin, unang point in the term of Hamas. Then the second time that the word Hamas was used is during the time of Abraham. So makikita po natin yung first time that it was used ay during the time of Noah, where the earth was filled with corruption and violence. At sang-ayon nga sa ating kasaysayan nung nababasa doon sa history ng the flood, it was by the judgment of God that that generation was punished or judged with the flood because of the corruption, the violence being permeated during the time. At kung kaya nga dapat ng bigyan ng ending yung ginagawa nilang violence. Kaya nung unang panahon ay matindi, no? Kaya itong mga definition ito ni Rashi, ni Chistoni at ni Ben Ezra ay nag-fit doon sa mga nangyari sa panahong yon. Kasi hindi lamang thief and robbery ang laganap noon, no? Pati na yung sexual immorality. Kaya sinasabi dito na the Son of God, no? Verse 2 sa chapter 6, saw the daughters of men that they were fair, and they took them wives of all which they choose. So kaya sabi ni Ben Ezra, Rabbi Ben Ezra, ay
yung Hamas is abduction of women against their will, no? So nagkaroon ng violence according to the sages, the Chachamim, ay nagkuhabit sa daughters of men by force or by violence or by against their will, against the will of the women. So ganun din ang ang sinasabi doon sa verse 12 na behold, it was corrupt, for all flesh had corrupted his way upon the earth. No? All flesh have corrupted. And because the corruption of men, of humanity, ay tawag ko ito, kumalat sa lahat ng tao, maliban lamang doon sa family ni Noah. So, kay Noah at sa kanyang family. Because in that era, Noah was righteous. No? Siya ang righteous lamang sa panahon yun. And so the whole earth was filled with this kind of sexual immorality or sexual sin, no? Kaya nga ang sabi ay all flesh. At sinabi ng kasal na yung all flesh ay kasama dito yung mga kasama dito yung mga hayop, no? Yung mga hayop kaya nakorrupt nila yung kanilang flesh ay yung ibang mga species ay ayaw nang mag-mate doon sa kanilang co-species, no? Yung mga hayop ay ayaw na dito sa kanyang kapwa mag-breed kundi sa ibang species na. So that's kahit yung mga hayop ay nakurap din. No, lahat sila kaya sabi dito all flesh, not only the flesh of human being but all the flesh, the animals, they were corrupted because of the corruption of humanities. Okay? So, yan po ang nangyari kung bakit nagkaroon ng dilubyo or mabul or deluge sa panahon yan, because it was the way that God judged the world, okay, sa pamamagitan ng flood. At ngayon ay yung mga violence na yan sa panahon yan, ang tawag ay Hamas. It was perpetrated by the generations of the flood. And after the flood, during the time of Abraham, ay mayroong banggit nga din ng Hamas. At nandun po doon yun sa Parsha Lech Lecha, which is in chapter 16, verse 5. At yung Hamas naman dyan ay translate in some other English translations as wrong or fault, no? And particular yung nagsambit niya ng Hamas ay walang iba kundi si Zara, no? Si Inang Sara. At ang sabi niya ay Hamas e aleika, mayroong biapan nyo. Okay? So let's read yung passage na yan. So doon sa chapter 16 verse 5. And Sarah said unto Abraham, mayroong biapan nyo. I have given my maid into thy bosom, and when she saw that she had conceived, I was despised in her eyes, and Hashem judged between me and you. Okay? So, sinabi ni Inang Sarah dyan kay Amang Abraham, dahil sa panahong yan, si Abraham at si Sarah, wala po silang anak. At ang ginawa ni Sarah ay ibinigay sa kanya yung kanyang maid na si Hagar para magkaroon sila ng anak. Okay? But when Hagar conceived, Sarah was despised by Hagar, no? Ibig sabihin na pinagtatawanan or tawag ito, kinutya-kutya si Sarah because wala siyang anak. And therefore, ay sinabi ni Sarah sa kanyang asawang si Amang Abraham na mayroong biapan nyo. Yung word na wrong sa likod yan ay Hamas, no? It was a possessive form, Hamasi, no? Yung yod sa dulo is a possessive form. My fault biapan nyo, no? At ano yung wrong or fault na yan? Yung Hamas, no? Yung Hamas kasi nakita na niya na nagbuntis na si Hagar. Okay? At yung Hamas na yan is a kind, sabi ng kasal, ay it is a sign of prophecy. It is a prophecy concerning the future Hamas. At kaya nga ay yan ay patungkol doon sa anak ni Hagar na si Ishmael, no? At ang description nga ni Ishmael sa kanya ay siya yung
tinatawag na peri-Adam, no? Ayon doon sa verse 12 ng chapter 16, and he will be, referring to Ishmael, and he will be a wild man, no? Yung wild doon sa likod niyan ay ang Hebrew word na pere. Ang pere ang ibig sabihin ay wild donkey, and Adam means man. His hand will be against every man, and every man's hand against him, and he shall dwell in the presence of all his brethren. So, makikita po natin dito na mayroong propesya kay Ishmael, no, na mayroong alluded to by the words or the statements of Mother Sarah na siya yung Hamas, no? It is alluded to by the word Hamasi or Hamasi, Alika. Yung Alika means apanyo, no? So, ang allusion na ito ay in the descendants of Ishmael, and Ishmael being described as a wild man, no? Yung wild doon ay peri Adam. Yung peri means wild donkey, no? Wild donkey. So, meaning sabihin, yung wild donkey is in equivalent in the English term as uncivilized, no? Uncivilized. So, makikita po natin na yung prophesyang ito will be upon the Ishmael and his descendants, no? Upon his descendants, yung pagiging peri-Adam, okay, wild man. At ito ay mayroon ding allusion doon sa word na Hamas, doon sa verse 5 ng chapter 16 of Genesis. And so, itong Hamas na ito, na connected dito sa words ni Sarah, ay ang mga description ng Hamas ay the same as being described by the early sages, si Rashi, si Giscone, si Rabbi Ben Ezra, na ito sila ay yung kanilang theft and robbery, yung kanilang abduction of women against their will, yung shedding of blood, no? Murder, and then idolatry, and then sexual immorality. Lahat ng ito na description ay nag-fit doon sa modern Hamas, na kung ano yung kanilang description na sinabi ng mga rabbim na ito, ay yun ang nag-fit na description ng mga Hamas na nag-proliferate sa sa Israel in the last few decades, no? In the 1980s, no? At makikita po natin na ang description nito ay nandoon sa Hamas. Ibig sabihin, sino po si Ishmael, no? Sino po si Ishmael? Anak po siya ni Hagar, anak po siya ni Abraham kay Hagar, no? But the covenant of God is not upon him, kundi nandoon po kay Isaac, kay Jacob, no? Yun ang covenant ng God. And itong description ni Ishmael as a wild man, a peri-Adam, ay in fact sa Torah mayroong sinasabi na nagrepent si Ishmael, no? May sa Torah Shel Baalpin, no? Not in the written Torah but in the Torah Shel Baalpin, in the oral tradition that Ishmael repented. And then ito ay nagsignify, no? Si Ishmael, siya po yung ama, forefather ng mga Arabs, no? Siya po ang forefathers ng mga Arabs. Doon sa Genesis chapter 25 ay inisa-isa doon yung 12 sons of Ishmael, no? Si Nebayot, si Kedar, no? Yan yung mga anak, no? 12, no? And itong mga anak na ito ay nabanggit sa Tanakh kung papaanong ang kanilang treatment laban sa mga Hudyo o sa mga Israelita, ay makikitaan po natin na sila ay imbes na kakampi ng mga Israelita ay di sila ay kaaway, no? One example is that si Haring David ay mayroon ng karanasan, and in fact ito ay kanyang prophetic message doon sa Psalm 120 verse 5 at hanggang verse 7, no?
At yung passage na yan ay sinasabi ni Haring David na siya daw ay nanirahan kay Meshech at siya ay nanirahan sa tents ni Kedar. Okay? My soul had long dwelt with him that hated peace. With him, referring to Kedar, no? Kedar, anak ni Ishmael, no? So, galit sila sa kapayapaan, no? Itong mga anak, precisely this Psalm 120 verse 5, ito is Kedar, no? Ang ikalawang anak na nabanggit doon sa Genesis chapter 25 na sa mga anak ni Ishmael, no? When David speak of peace, okay, they are for war. Okay? Yan po ang characteristics ni Kedar, no? Na anak ni Ishmael. So itong mga anak ni Ishmael, mga Arabs po ito, no? Mga Arab. And it extend to the mga Muslims, no? So kasi hindi naman lahat ng Muslim ay tawag po ito Arab, okay? So it extends doon sa mga nag-convert na Muslim. By the way, magkaroon lang tayo ng konting disclaimer dito, no? Itong ating discussion dito ay not necessarily may intention tayo to create hatred or to mischaracterize yung mga Arabs or Muslim, no? Hindi yun ang ating purpose ng ating discussion, but through the Torah and even through the literature ng Muslims, ng Islam, ay makikita po natin ito, no? At mismo doon sa covenant ng Hamas. So what we have what we are told by the message of the song of King David was that when he speak peace, itong mga lahi ni Ishmael ay they are for war. Okay? So mean to say, walang kapayapaan, ayaw nilang kapayapaan. Kaya kahit mag-propose ka pa ng peace agreement, walang magaganap na agreement kasi ang kanilang pakay is war. Okay? War ang kanilang pakay. That is the words of King David. Hindi yan mapasabulan. It was stated very long time ago, no? So makikita po natin na ganyan ang characteristics ng lahi ni Ishmael, no? Towards the Israelites, towards the Jews. So tingnan po natin ng anyone can look at the public domain sa internet, yung covenant ng Hamas in 1988. Doon sa covenant ng Hamas ng 1988 ay sinambit nila na ang kanilang pakay, main objective is to establish the Israelites, the Jews. Okay, the establish the establishment of the Jews, no, or the state of Israel, no. Yan ang kanilang pakay, no, and kill them, no. Yan ang pakay nila. So kahit anong propose pa ng United Nations at ng ibang peacekeeping groups na magkaroon po ng unity or peace dyan sa Israel between Hamas or the Palestinian group and Israel, wala pong magaganap na peace because nasubukan na for so many decades na ang Israel ay nag-yield doon sa proposal na magkaroon ng two-state solution, dalawang state solution sa Israel, na mayroong state of Palestinian state at mayroong state of Israel. Payag ang Israel, but Hamas, the Palestinian group organization, do not want them. Kasi ang kanilang pakay is to remove Israel sa Palestine. Diyan sa tinatawag na Kanaan noong unang panahon. Alisin talaga sila o i-establish, no? Tanggalin sila or else patayin sila. So yan ang purpose ng covenant ng Hamas in 1988. So walang magaganap na peace talaga kahit anong propose. And in fact, ang daming mga false narratives na inaano diyan, sinasabi sa mainstream media na mayroong yung victim narratives na kaya ang maraming ibang bansa na nagkakampi doon sa terrorist. In fact, Hamas
ay dineklara yan as a terrorist group, pero dahil sa kanilang ginawa na terrorism sa Israel, ay ang mga bansa na hindi nakakaunawan itong Torah at hindi rin nakakaunawan nung kung ano ba ang totoong history niyan, ay imbes na mag-pro peace, ay kumakampi sila doon sa mga terrorist. Okay? In fact, yung Hamas, kung titingnan po natin what that was declared or nire-reveal na nung anak ng co-founder ng Hamas na si Musab Youssef, no? Si Musab Hassan Youssef, dinideklara niya, he was interviewed throughout the mainstream media and even in the universities. Ni-interview siya, no? Ng mga kilalang-kilala na siya. At sinasabi niya nga na totoo yung sinasabi niya na wala namang nag-i-exist na Palestinian ever since, no? Wala namang, hindi naman sila ay mga Palestinian sila, pero ang kanilang mga birth certificate ay ang kanilang citizenship ay Jordanian or Egyptian. So they are mixed Arabs, no? Yung mga Arab sila. So meaning to say they were the descendants of Ishmael. At tinatanggap din nila na sila ay galing pang Ismael, no? Dahil kay Ishmael. So ibig sabihin sila ay mga Ishmaelim or Ishmaelites. And makikita po natin na yung description ni Ishmael doon sa Torah, sa Book of Genesis chapter 16 ay ganito nga, no? Na sila ay violent, ang kanilang ginagawa is it fits to the description enumerated by Rashi, Kiskone, and Rabbi Ben Ezra. So meaning to say ay nagtutugma ito, no? Yung kanilang characteristics ng ginagawa nila ay nagtutugma doon sa definition ng Hamas na sinasabi ng mga kakamim. Okay? So, tingnan po natin yung Islam, ano. Alam po naman natin, may mga kaibigan akong mga Muslim, mababait sila, no. Maganda silang kausap, no. Maganda silang kaibigan, no. Napunta din tayo sa bansang Muslim, mabait sila, no. Mabait yung mga Muslim. Napunta tayo sa Africa nakasalamuhan natin yung mga Muslim. Mabait sila, no? Bibigyan ka ng pagkain nila, inaamigo ka nila. Hindi, mabait sila, no? But, sabi ni Musab, yung very core ng Islamic values ay nakapako doon sa kanilang literature na sila ang Islam ay dapat talaga nila, mga Muslim, ay papatay nila yung mga Hudyo. Sang-ayon doon sa hadith ng Muslim, no? Na the Jews must be killed, okay? At kung mayroon mang nakatago diyan sa puno, ay yung mga puno magsasalita pa nga na nandito pa yung Muslim, no? Yung mga Hudyo ay papatayin sila. Okay? So the very core ng values based on the literature ng Islam, ang mga Hudyo ay patayin, no? And tawag pito, mayroon din silang values na ang judgment day will not come until they kill the Jews, all the Jews. Ang judgment day daw, ang kahatulan ay hindi darating kung hindi nila mapapatay ang mga Israelita, ang mga Hudyo. So ito po ang pinaka bottom line ng Islam, no? Ng mga anak ni Ishmael, mga descendants ni Ishmael, no? So, ito ay nag-fit doon sa sa description na sinasabi ni Haring David doon sa Psalm 120 verse 5 until verse 7, na kahit pa si Haring David ay mag-speak in peace, itong mga lahi ni Ishmael ay for one. Okay? For one. So, wala talagang magaganap na peace agreement. Kaya nga sa Torah ay inilagay talaga yung prophecy na magkakaroon talaga ng battle. Okay?
Many nations will come against Israel and fight them, make war. And therefore, when they cry out to God, then the Messiah will come. The Messiah will come. Okay. So, ang sumunod na word na Hamas na ginamit sa Tanakh ay during the time ni Ezekiel. Okay? At ito is a kind of rebuke na yung Hamas ay inattribute doon sa mga leaders ng Israel na imbis sila ay protektahan ang kanilang citizenship, ang kanilang citizenry, ang kanilang population, ay sila pa ang nag-create ng violence against their population. At makikita natin din yan sa mga declaration, ng mga narinig natin sa declaration ng mga modern rabbin, kagaya ni Rabbi Yosef Mistrake, na kanyang dinideklara na ang leadership ng Israel as of now is full of evil. Okay? Mga leftists, mga liberals, okay? And they are haters of the Torah. Okay? And marami po ang mga affected na mga Torah scholars sa kanilang ginagawa, no? In fact, marami pong kwento ang mga iba pang rabbin patungkol diyan. But ito po ay hula din, no? Ito po ay prophecy na Prophet Ezekiel na yung princess, yung leadership ng Israel ay magkukumit din sila ng violence against their own people. Okay? So, ang word na Hamas is not necessarily attributed lamang doon sa mga angkan ni Ishmael, mga Arabs, Muslim, or Islam, na laban sa, nagkakaroon sila ng violence laban sa Israel, but also for the leadership of Israel that the wicked leaders, okay, na nag-create sila ng persecution or tawag itong pagpapahirap sa mga populations, okay? At nandoon po yan sa Ezekiel chapter 45 verse 9. No? Sabi ni Prophet Ezekiel, but all these things, all this violence, all this Hamas will come to an end when the Messianic era will come. During the time of the true Messiah, itong sinasabing Hamas or naghahasik ng violence throughout Israel and even to the whole world, ay ito po ay mawawala. Okay? Mag-i-end po ito. Okay, I will read to you yung Ezekiel chapter 6, Isaiah chapter 60 verse 18. Violence shall no more be heard in thy land, wasting nor destruction within your borders. But you shall call your walls salvation, and your gates praise. Okay? So, po rin pang panong Hashem. Time will come that this violence, this Hamas, will come to an end. Okay? So, papanong paraan? When the true Messiah comes. Because magkakaroon po ng final battle, final war. Okay? Final war. Magkakaroon ng final war. Yun lamang po ang magpapatigil doon sa mga violence. Hindi po yung war na ito na yung sinasabi nilang yung Third World War o yung Final War ay patitigilin daw ng isang tao. No. It is the Messiah alone, the true Messiah that will come to an end this kind of violence. Okay? So walang magaganap daw, sabi ng mga nagko-comment ng wala namang pag-aaral sa Torah, no? Nagsasabi na hindi daw magaganap yung ganong war, no? It was the Torah describe, or the Tanakh describe it specifically. Ezekiel chapter 38, no? 39, no? Okay. Sa Zechariah chapter 12, 13 until 14, no? Okay. At sinasabi nga doon na yung mga forces of evil, no? Kagaya ng mga Amalekites, no? Yung lahi din ni Esau, no? Actually si Esau, yung lahi ni Esau, kapatid ni Jacob, ay nagkaroon po ng intermarriage doon sa mga lahi ni Ishmael, no? So they are already mixed. Mixed na yan si Esau at saka si Ishmael. Okay? That form the Arab countries. And so
time will come that this violence, this Hamas will come to an end.